Good morning, nais ko lamang na ibahagi sa inyo itong isang pinakamahalaga kong koleksyon sa buhay. Ito ay isang conch pearl na matatagpuan sa Asia at sa Caribbean Sea. Itong conch pearl ko ay galing ito sa queen shell o queen snail. Isa siyang suso na malaki. Katulad din lamang siya ng isang melo-melo na bibihirang mahanap. Nag-range ang kulay nito ng orange, mayroon din itong brown at pink. Ang mga kulay dito lalo na sa Caribbean Sea, pink madalas ang nakukuha nila doon, pero napakabihira nun. Katulad din ng melo-melo na nag-range ng kulay ng yellow, orange hanggang brown. Itong conch pearl ko ay tumitimbang ng 38 grams at mas malaki pa siya sa piso. Kung ikukumpara mo siya sa piso, siguro mga tatlong pisong ipagdulog-dugdug mo saka siya mabuo na ganun siya kalaki. Kaya tinawag ko itong pinkish orange brown kasi nagkahalo-halo ang kulay nito. Una makikita nyo ay kulay brown saka mostly orange, pero ito ay may kulay pink din. Ikutin natin siya. Ang kulay pink niya, nakikita nyo yan, ayan, hanggang dito, hanggang dito, hanggang dito, saka dito. Kulay pink na yan, kulay pink na. Tinatawag ko siyang pinkish orange brown kasi naghahalo yung pink niya dun sa kulay orange at brown. Mostly ang isang conch pearl ay may isang kulay lang, may dalawang kulay, isang kulay, pero ito tatlo. Napaka-rare niya kasi ang iba ay kapag pink lang, tapos pag orange lang din, pag brown lang din, pero mayroon ding orange brown saka pinkish brown. Pero ito tatlong kulay siya, napaka-rare niya. So ito ay natagpuan ko hindi sa dagat, kundi natagpuan ko ito sa baybayin na sa lupa na. Yung malaking snail na parang melo-melo, parang tulad niya rin, nasa baybayin na. Suso siya na malaki. So ayon sa mga eksperto, ang melo-melo daw at saka conch pearl ay hindi gawa sa nickel, hindi gawa sa ganun. So mayroon daw itong fire o parang umaapoy sa loob na parang mga ugat-ugat, So hanapin natin, tingnan natin, i-close up natin. Ayun nga. Sa nakikita mo, kita natin si cellphone na itong gamit ko, hindi ko masyado ma-close up, so close up natin ng puti. Malabo. So napakahirap niyang makita, pero visually sa nakikita ko ngayon, nakikita ko talaga siya. Ayun na. Nakita nyo ang mga nagkukulay-kulay orange niyan dun sa nagkakahalong pink na may brown, may orange sa baba. Yun ang tinatawag nilang fire. Lahat daw ng melo-melo at saka conch pearl mayroong ganyan. Ang kagandahan lang dito sa collection ko na to, nahalo niya yung tatlong kulay, ang isang orange, ang pinkish at saka yung brown.
Bihirang talaga yan. Katulad siya ng melo-melo. May mga bihira ding perlas. Ito nagkataon lang na biniyayaan ako ng ganito, kaya nagkaroon ako. So hindi po ako mayaman at hindi din naman sobrang hirap. Tama lang din. Kumakain ng 3 beses sa araw, tsaka umiinom ng tubig at wala lang soft drinks. Yun lang kaya ng pera ko. So ito, may balak akong patingnan sa isang ekspertong mga gemologist dyan. Pero ang bayad is 17,000. So pinag-iipunan ko yun. Itong perlas ko na to ay napakahalaga sa buhay ko ito. Kasi mayroon siyang kakayahan na magbigay ng swerte. Simula nung nakuha ko ito ay hindi na ako naghihirap sa pera. Hindi rin naman ako mayaman, hindi rin naman naghahangad ng malaking pera, pero hindi ako nawawalan ng pera. Araw-araw, kahit sa isang buong linggo, may pera talagang dumarating sa akin. Yun ang kakayahan niya. Para siyang money vacuum, parang ganun. Binabacuum niya yung money. So siguro mas maganda kung magkaroon pa ako ng mga negosyo, pero ito ay yun ang kakayahan niya sa naranasan ko sa kanya. Hindi ako nawawalan ng pera. Sa bulsa ko hindi ako nawawalan ng pera. Minsan nga kahit na 1,000 na lang yung pera ko, minsan sa mga kaibigan ko nag-aabot sila, sabi nila, pare wala ka bang pera, bibigyan kita. Yun, nagugulat ako, marami kayong pera, ganun. So sabi ko, ako naman simple lang, ayaw ko ng maraming pera, pero gusto ko rin magkaroon. So yun ang kakayahan niya. Sa healing, lagi kang masigla, at saka yun ang maging kakayahan, naging nararanasan ko sa kanya, yung experience ko sa kanya simula nung nahawakan ko siya. Hindi ako nagkasakit kahit ni minsan, saka laging masaya yung pakiramdam ko. So ito yung personal collection ko, isang Cold Pearl na pinkish orange brown na haling tulad ng isang melo-melo pearl na napaka-rare sa buong mundo. Ngayon kasi ang naghahawak ng pinaka-rare sa buong mundo ay ang melo-melo pearl, pero ito siguro pangalawa o sintulad niya lang, kasi sa eksperto, sa nabasa ko sa ang per gram niya is, ang pinakamababa ay 2,000 per gram. Ito nagkakalaga ito ng tumitimbang ng 38 grams. So hindi ko alam kung magkano yung naging presyo niya, kasi parang hindi naman sila masunod yun. Pero pinapaalalahanan ko, ito ay hindi ko po binibenta, at ito ay sarili kong koleksyon sa buhay na pwede kong may pamana sa aking mga apo o anak. Yun lang, binahagi ko lang sa inyo na ang Pilipinas, baka mapunta kayo sa baybayin, tingnan nyo yung mga patay na na mga malalaking snail. Baka kasi minsan sila talagang gumagawa ng perlas, ito kasi bihira talaga makukuha. Siguro sa ilang milyong tao dito sa Pilipinas, ako lang yung, sa pagkakaalam ko, ako pa lang yung nakakuha. May mga nakakuha siguro, pero hindi ko alam kung totoo ba siya, kasi malayong malayo dito sa nakuha ko yung kulay ng mga nakuha nila. Ito yung natawag nilang kung sa KMJS, shout out, natawag nilang luha ng dragon. Siguro ito muta ng dragon. Hindi ko alam, o kaliskis ng dragon, hindi ko, kasi melo-melo yun. Ito Cold Pearl kasi mayroong pink, mayroon siyang orange, brown, pink na kulay. So hindi ko pa alam
kung anong tawag talaga sa kanya. Pero sa pagkakaalam ko, sa pag-research ko, isa siyang conch pearl na galing sa queen snail o queen shell na nagpo-produce ng non-nacre perlas, no? Hindi siya yung parang nabubuo lang siya sa hinahabi siya sa hindi sa laway ng muscle clamps, parang hinahabi siya ng napakahabang panahon, no? So mostly ang shape nito is kadalasan is bilog, oblong. So ito parang oblong siya, no? Pero ganyan siya kalaki. Sa pagkakaalam ko ito na yung pinakamalaking nakita kong conch pearl sa pag-research ko. Pero sabi nila mayroon pa daw mga malalaki, pero hindi ko alam. Kasi yung ano naman yung queen shell naman lumalaki lang na parang parang pitchel, yung ganun. May mga ganun kalaki. Yung melo-melo nakakain kasi yun. Yung ito, yung snail na natatagpuan sa mga gilid ng kagubatan o gilid ng baybayin, di ko alam kung nakakain. Pero ito nakuha ko siya, wala nang snail, kundi yung ano na lang niya, yung shell na lang niya, at nakadikit siya dun, no? Yun lang ang maibabahagi ko sa ngayong araw. Pasensya na kayo, medyo maingay kasi merong gumagawa ng bahay sa kabila, no? So mga Pilipino dyan, baka makapunta kayo dyan ng baybayin, no? Check nyo yung mga shell na naiwanan na ng mga snail. Baka ako sa milyong tao kayo din naman makakuha, no? Yun lang ang maibibigay ko sa inyo, na mai-share ko sa inyo. God bless and have a good time. Salamat.